JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Alvaro. Taong 1975. Natib, Bataan. Sa bundok ng Natib, Bataan, naninirahan ang 55 taong gulang na si Alvaro kasama ang 18 taong gulang na anak na si Tonyo. Malayo sa kabiasnan ang mag-ama. Mula pagkabata, palaisipan kay Tonyo kung bakit doon sila nakatira. Hindi rin kailanman sinagot ni Alvaro ang tanong ng anak tungkol sa ina at iba pang mga kamag-anak. Sa tuwing magtatanong si Tonyo, agad nitong iniiba ang usapan. May isa ding bahagi ng bundok na maigpit na ipinagbabawal ni Alvaro na puntahan ng anak. Paminsan-minsan, may manipis na usok na umaakyat mula sa kailaliman ng kagubatan sa lugar na yun. Ngunit hindi kailanman pinaliwanag ng ama kung ano ang naroon. Isang maulan na hapon, habang nagpuputol ng kahoy si Tonyo, tuluyan ng sumabog ang matagal niyang kinikimkim. Inihagis nito ang hawak na palakol na bumuon ng malalim sa lupa at saka mabilis na pumasok sa kubo kung saan tahimik na nag-aayos ng mga kasangkapang kawayan ang ama. Tay, hindi ko na kayang manahimik pa. Hanggang kailan ba tayo magtatago sa tuktok ng bundok? 18 taon na ako. Nagbumukha na tayong mga ligaw na hayop na nakakulong sa gitna ng mga puno ah. Tay, tumingin ka sa akin ah. May pangarap din ako. Nakikita ko yung ilaw ng baryo sa ibaba sa tuwing sumasapit ang gabi. Nakikita ko yung usok na nagbumula sa mga tahanan. Bakit ba ayaw mong bumaba tayo? Bakit kailangan nating mamuhay na para tayong salot na kinakatakutan ng mga tao? Tumigil si Alvaro sa ginagawa. Ang mga kamay na marami ng kalyo, bakas ng matinding pagtatrabaho, nanginginig ng bagya. Dahan-dahan itong inilapag ang hawak na perasong kawayan. Tinignan nito ang anak na may halong matinding lungkot, awa, isang uri ng takot na hindi kailanman nakita ni Tonyo sa mga mata ng ama. Akala mo ba gusto kong nakakulong tayo dito? Akala mo ba bilang isang ama, hindi ko pangarap na makakain ka na maayos? Na makapasok sa paaralan? Makapagsuot ng magandang damit? Makipagkaibigan sa mga katulad mong kabataan? O magkaroon ng sarili mong pamilya sa gitna ng maraming tao? Sa tingin mo ba, gusto ko nakikita na nagdurusa ka sa gitna ng putik at dilim? Eh kung ayaw nyo, bakit hindi tayo umalis? Bakit ayaw nyong lumakad tayo pababa bukas sa bukas din? Ano bang pilit nyong tinatago sa akin, tay? Dahil hindi tayo nagtatago sa mga tao. Nagtatago tayo mula sa kung anong naiwan sa ating dugo. Nagtatago tayo upang ang mga tao sa ibaba manatiling buhay. Ano bang sinasabi nyo, tay? Dugo, sumpa. Palagi nyong ginagamit yung mga malalabong salita na yan ah. Kapag nagtatanong ako tungkol sa pamilya natin. Napapagod na ako sa mga palusot nyo ha. Sino ba talaga tayo? Bakit tayo lang dalaway nandito sa mundo? Nasaan ang nanay ko? Nasaan ang lolo't lola ko? Yung mga kapatid nyo, nasaan? Umupo ka, Tonyo. Umupo ka. Pakinggan mo ko na maigi. Panahon na siguro, mukhang hindi ka na talaga papayag na manahimik hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. Pero binabalaan kita. Kapag nalaman mo ang katotohanan ngayong hapon na ito, wala nang balikan. Ang kaalaman ay isang mabigat na pasanin na dudurog sa iyong katahimikan. Umupo si Tonyo sa tapat ng ama. Ang malamig at mamasamasang hangin ng hapon, mabilis na pumasok sa mga siwang ng dampa. Dahilan upang lumikha ng kakaibang tunog sa mga sulok ng bahay. Tila ba ang mismong kalikasan nagbibigay ng babala na ang ibubunyag ng ama
Hindi isang simpleng kwento lamang sa gabi, kundi isang madilim na katotohanan na nakabaon sa dugo ng kanilang angkan. Maraming taon na nakakalipas at bago ka pa isilang sa mundong ito, ang pamilya natin ay hindi nakatira sa kabundukan. Nakatira kami sa lumang baryo sa kapitbahay na lalawigan. Ang iyong lolo, ang lolo Simon mo, isang napakagaling at kilalang albularyo sa buong bayan. Marami siyang napapagaling na may sakit gamit ang mga halaman, langis at dasal. Ngunit sa likod ng magandang reputasyon, may isang bagay na hindi alam ng marami. Ang ama ko, isang taong may labis sa pagnanasa sa kapangyarihan at pagkontrol sa buhay. Isang albularyo si Lolo? Pero paano nangyari na napunta tayo dito kung magaling siyang tao? Dahil ang kapangyarihan ng tao ay may limitasyon, Tonyo. Nagsimula ang lahat na magkasakit ang iyong tiyo Gabriel, ang nakakatanda kong kapatid. Isang misteryosong karamdaman ang tumama sa kanya. Nangitim ang balat, dumugo ang mga mata. Bawat araw unti-unting natutunaw ang mga laman. Ginawa ng Lolo Simon mo ang lahat ng nalalaman. Ginamit niya ang lahat ng halaman, pinalitan ng lahat ng langis. Pero walang nangyari. Agaw buhay na si Gabriel at dahil sa labis at bulag na pagmamahal ng Lolo Simon mo sa anak, hindi niya kayang tanggapin ang kamatayan nito. Handa niyang gawin ang kahit ano, kahit ibenta ang kaluluwa ng buong pamilya. Anong ginawa ni Lolo? Pumasok siya ng mag-isa sa pinakamadilim na bahagi ng gubat, ang pook na tinatawag na kakahuyan ng mga sumpa. Mula doon, tinawag niya mga gabo ng aswang. Ngunit ang mga ito ay hindi karaniwang aswang. Sila ang mga sinaunang isinumpa, ang mga dating taong nag-alay, kapalit ng walang hanggang buhay. Nabubuhay sila sa dugo, takot at lakas ng tao. Nanlaki mga mata ni Tonyo habang nakikinig. Naramdaman nito ang pagtaas ng balahibo sa mga braso. Nais niyang tumawa at sabihing gawa-gawa lamang ito ng ama. Ngunit ang seryoso, malamig at walang kakurap-kurap na mga mata ni Alvaro nagpapakita na hindi siya nagpipiro. At ano nangyari matapos siyang tawagin ng mga nilalang na yun, Tay? Gumaling ba si Tio Gabriel? Gumaling siya. Ngunit ang gumaling na katawan ay hindi na para sa tao. Ang pumasok sa katawan ni Gabriel ay isang demonyo ng gutom. Ang kapalit ng buhay ni Gabriel ay ang buong angka natin. Nakipagkasundo ang Lolo Simon mo sa mga gabunan. Buhay ni Gabriel ang kapalit. Pero ang buong angka natin ang naging kabayaran. Hindi ko maintindihan. Paano naging pagmamayari? Isang gabi matapos ang ilang buwan, isa-isa silang nagbago. Hindi na sila kumakain ng pagkain ng tao hanggang sa umabot sa punto na hindi ko na sila makilala. Diyos ko, ang nanay ko. Nasaan ang nanay ko sa mga oras na yun? Ang iyong ina. Ang nanay mong si Elena, kakapanganak pa lamang sa iyo ng mga panahong yan. Siya ay isang mabuting babae mula sa kabilang bayan na walang kaalam-alam sa ginawang kasunduan ng aking ama. Isang gabi, sumapit ang tinatawag na paglamon ng sumpa. Ang buong pamilya ko sa pangunguna ng Lolo Simon mo, tuluyan ang kinain ng espiritu ng mga gabunan. Hindi na sila mga tao, Tonyo. Naging mga gutom na halimaw na naghahangad ng sariwang dugo. Ang mga luha na matagal pinigilan, tuluyan ng umagos sa pisngi. Napahawak ito sa dibdib na tila nararamdaman pa rin ang sakit ng gabing yun. Nung gabing yun, pumasok ang lolo at mga tiyo mo sa aming silid. Nais ka nilang kainin. Nais nilang inumin ang dugo ng isang bagong silang na sanggol upang kumpletuin ang ritual ng pagiging purong aswang. Ginamit ang nanay mo ang sarili niyang katawan upang harangan ng pintuan. Isinakripisyo ang kanyang buhay. Pinatay ng sarili kong pamilya si Elena habang nakatago ako sa ilalim ng sahig. Hawak-hawak kita at pinipilit na huwag kang umiyak.
Pinatay nila si nanay. Para lang, para kainin ako? Oo, Tonyo. Nakita ko sa mga siwang ng kawayang sahig kung paanong winasak ng lolo mo ang dibdib ng iyong ina. Narinig ko ang huling hiling niya bago siya mawala ng hininga. Alvaro, iligtas mo ang anak natin. Huwag mong hayaang maging katulad nila si Tonyo. Nakatago ko noon habang naliligo sa dugo ng iyong ina na pumapatak mula sa itaas. Napahawak si Tonyo sa sariling muka. Ang puso nito, kumaba ng napakalakas na para bang lalabas na sa dibdib. Ang galit na naramdaman niya kanina, mabilis na napalitan ng matinding takot, paghihilakbot at matinding dalamhati para sa isang ina na hindi man lang niya nakilala o nakausap. Kung ganon, paano ka nakaligtas, Tay? Paano tayo nakalabas sa bahay na yun kung ang buong pamilya mo, maging ang mga halimaw, nakapalibot? Noong mga oras na nakatutok ang kanilang mga kuko sa sahig upang buksan ang aking kinalalagyan, dumating ang tunay na galit ng kabundukan. Dumating si Tandang Soren. Inayos ni Alvaro ang pagkakaupo. Ang pananalita nito ay naging mas mabilis at mas mabigat. Habang ang kadiliman sa labas ng kubo ay unti-unti nang lumalalim, ang araw ay tuluyan ng lumubog sa likod ng makapal na ulap ng bataan. Si Tandang Soren, hindi siya karaniwang tao, Tonyo. Siya ang huling mambabarang at mangkukulam sa lumang lahi ng mga tagapangalaga ng bundok natib. Isang babaeng nagtataglay ng sinaunang kapangyarihan ng lupa, apoy at mga espiritu ng kagubatan. Nung gabing yun, habang nagdiriwang ang aking pamilya sa pambihirang dugo na kanilang nainom mula sa iyong ina, bigla nawalan ng hangin sa loob ng buong tahanan. Dumilim ang buong lugar. Dumating si Tandang Soren upang iligtas ka. Hindi upang iligtas ako nung una. Dumating siya upang pumatay. Galit na galit si Soren dahil ang pakikipagkasundo ng Lolo Simon mo sa mga gabunan ay sumira sa balanse ng kabundukan. Ang ginawa ni tatay, nagbukas ang lagusan upang ang mga halimaw ng kadiliman makapasok sa mundo ng mga tao. Pumasok si Soren sa bahay ng may hawak na isang malaking tungkod na gawa sa kahoy. At sa leg nito, nakasabit ang isang nakakatakot na bungo ng usa na naglalabas ng berdeng apoy. Anong ginawa niya sa kanila? Nasaksihan ko ang isang impyerno sa loob ng aming tahanan, Tonyo. Ginamit niya ang pinakamataas na aral. Nagpakawala siya ng libo-libong mga insekto. Pumasok sa mga mata, tenga at bibig ng aking mga kapatid at ng lolo mo. Narinig ko mga sigaw ng aking pamilya, kinakain ang laman nila mula sa loob. Tumawa ang lolo mo habang nasusunog ang katawan. Pero Sole, wala silang nagawa sa lakas ng mangkukulam. Nanginig ang buong katawan ni Tonyo. Ang imahe ng sariling pamilya na winasak ng mataas na mangkukulam nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ginawa silang abo ni Soren. Lahat sila. Oo, isa-isa naging kulay abong alikabok ang aking mga magulang at kapatid. Pinuksan ni Soren ang kanilang mga katawan upang takpan at putulin ang sumpa. Ngunit nang matapos na ang lahat, nagtungo na ito sa ilalim ng sahig upang pasabugin ang buong bahay. Narinig niya ang iyak mo. Narinig niya ang maliit na boses na umiiyak sa ilalim ng bangkay ng iyong ina. At anong ginawa niya sa akin? Anong ginawa niya sa atin? Binuksan niya ang sahig. Nakita niya ako na nakaluhod, hawak-hawak ka at naliligo sa dugo. Itinaas nito ang kanyang tungkod upang patayin din tayong dalawa. Dahil ayon sa kanya, ang sino mang may dugo ni Simon ay may dalang lason sa mga gabunan. Ngunit bago maibaba ang tungkod, tumingin siya sa aking mga mata. Nakita niya na wala akong pagdanasa sa kapangyarihan. Nakita niya ang linis ng aking puso at ang matinding pagmamahal ko sa iyo bilang aking anak. Nakahinga ng malalim si Tonyo.
Ngunit ang mga palad ay basang-basa pa rin ng malamig na pawis. Nung gabing yon, hindi tayo pinatay ni Soren. Sa halip sinabi niyang may sumpa na ang dugo ng ating angkan. Habang may natitira pang tagapagmana ng pamilya Simon, hindi tayo titigilan ng mga natitirang gabunan sa kabundukan. Hanapin nila tayo saan man magpunta. Dahil ang huling patak ng dugo ng ating layang kailangan upang hindi sila mamatay. Kaya sa halip nakitilin ang buhay nating dalawa. Kinupkup niya tayo, dinala sa kabundukan, at siya mismo nagturo sa akin kung paanong gumawa ng mga pananggalang gamit ang mga halamang gubat. Maigpit niya akong binalaan na wag tayong bababa ng bundok dahil sa oras na maamoy ng mga gabunan ng ating dugo, hindi nila tayo titigilan. Ibig sabihin kaya hindi mo ko pinapayagang bumaba. Ikaw ang hinahanap nila, Tonyo. Ikaw ang huling binhi ng ating angkan. Kapag naamoy nila ang dugo mo, susundan ka nila saan ka man magpunta. At bawat taong madadaanan nila ay mamamatay. Kaya hindi lang ikaw ang pinoprotektahan ko, kung hindi ang buong baryo. Hindi. Hindi ako naniniwala. Gawa-gawa lang ang kwentong yan. Baliw ka na, tay. Gawa lang ang kwento tungkol sa halimaw at mangkukulam. Para sumunod ako sa iyo eh. Ayaw mo lang na iwanan kita mag-isa eh. Hindi na kayang tanggapin sa isip ni Tonyo ang labis sa kababalagang narinig. Ang galit at pagdududa ay muling nag-alab. Tumayo ito. Mabilis na tumakbo patungo sa pintuan ng kubo upang buksan at tumakas pababa ng bundok. Wag, Tonyo! Wag mong bubuksan ang pintuan! Ngunit huli na ang lahat. Binuksan ni Tonyo ang pinto ng kubo. Pagbukas pa lamang ng pinto, isang napakalakas, malamig na hangin ang biglang humagupit sa buong dampa. Namatay ang mga ilaw. Ang kadiliman sa labas ay hindi na karaniwang gabi. Ito ay isang uri ng kadiliman na may kasamang usok. Kasabay nito, ang katahimikan ng gubat ay nabasag. Mga tunog ng matatalas na kuko na kumakalmot sa mga puno ang maririnig mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng makapal na usok sa labas ng bakuran, isa-isang naglitawan ang napakaraming pares ng kulay dilaw at pulang mata na nagliliwanag sa dilim. Alvaro, ibigay mo sa amin ang iyong anak. Ibigay mo ang huling dugo ni Simon. Gutom na kami sa loob ng 20 taon. Ibigay mo ang bini. Tay, ano yun? Ano yung mga nasa labas? Yan ang sinasabi ko, Tonyo. Ang galit at ang pagdududa mo at ang pagbubukas mo sa pintuan ng nagpahina at sumira sa proteksyon ng tahanan. Naaamoy ka na nila. Mula sa kadiliman ng puno, lumabas ang 5 malaking nilalang. Ang mga katawan, tila taong payat. Ngunit ang mga kamay, napakatulis ng kuko. Ang mga muka ay walang ilong. May malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin at ang balat ay kulay abo na parang nabubulok na bangkay. Nagsimula silang gumapang ng mabilis patungo sa pintuan ng kubo. Tay, sasakupin nila tayo! Papatay nila tayo! Manatili ka sa likuran ko. Kagad lumapit si Alvaro sa lumang baul. Kinuha niya ang isang maliit na tansong agimat, isang supot ng abo na hinaluan ng asin at mga tuyong halaman na nilagyan ng orasyon ni Tandang Soren. Pagharap sa pintuan, mabilis niyang ikinalat ang abo sa daraanan ng mga nilalang. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Makapal na usok ang sumiklab sa bakuran. Ang mga nilalang na tinamaan ng usok ay matindi ang angil, habang ang balat ay umuusok na parang natutunaw na grasa. Hindi magtatagal ang proteksyon. Marami pa sila sa kaibuturan ng gubat. Kailangan nating lumikas ngayon din, papunta sa lagusan ng kuweba, sa mismong tahanan at lagusan ni Tandang Soren.
Kailangan mong makita ng sarili mong mga mata upang maniwala ka. Kailangan nating humingi ng tulong sa kanya bago pa tayo mamatay. Opo tay, patawad. Patawad, hindi ako naniwala sa inyo. Akala ko gumagawa lang kayo ng kwento eh. Hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitaw kahit anong marinig sa kadiliman. Mabilis na lumabas ang mag-ama sa nasirang kubo at tumakbo sa madulas at matarik na landas ng bundok natib sa gitna ng malakas na ulan. Habang walang tigil silang hinahabol ng mga nilalang, palundag-lundag ang mga ito sa mga sanga ng puno, nag-aantay ng pagkakataong sumalakay. Tuwing merong susugod, mabilis na nagtatapon si Alvaro ng kaunting kulay abong pulbos habang binibigkas ang mga orasyong itinuro ni Soren. Saglit na umatras ang mga halimaw sa bawat pagsiklab ng liwanag, ngunit kapansin-pansin, paubos na ang kanyang pananggalang. Matapos ang halos 2 oras ng pagtakbo, narating nila ang paanan ng isang napakalaking bangin na yari sa maitim na bato. Sa gitna nito, nakabukas ang bungad ng isang kuweba na napapalibutan ng mga bungo ng hayop, tuyong ugat at mga simbolong nakaukit sa bato gamit ang dugo. Tandang Soren, ako to, si Alvaro. Dinala ko ang aking anak na si Tonyo. Tulungan mo kami. Nasira ang proteksyon ng dampa. Hinahabol kami ng buong hukbo na mga gabunan. Ilang sandali ang lumipas. Dahan-dahang bumukas ang malaking batong pintuan ng kuweba, kasabay ng paglabas ng amoy ng insenso, tuyong dahon at lumang langis. Mula sa kadiliman lumabas ang isang matandang babae. Kulay lupa ang kulubot na balat, habang ang mahabang puting buhok nakapuyod gamit ang mga buto ng isda. Purong itim ang mga mata na parang yari sa obsidian. Hawak ang isang maitim na tungkod, isang matalim na kutsilyong yari sa buto ng usa, at isang maliit na banga na may kumukulong itim na likido. Alvaro, bakit mo dinala ang bata dito sa aking sanktuarya? Ang amoy ng kanyang dugo. Ang amoy ng huling bini ni Simon. Nagdala ng gutom sa buong hukbo ng mga nakaligtas na gabunan sa kabundukan. Tumingin ka sa likod mo. Lumingon sina Tonyo at Alvaro. Ang buong paligid ng kuweba ay napalibutan ng maigit 50 gabunan. Ang ilan ay gumagapang sa mga bato na parang dambuhalang gagamba. Biglang nagbigay daan ang mga ito sa isang napakalaking nilalang. Halos 8 talampakan ng taas. Puno ng matutulis na bagay ang katawan. At sa dibdib nito nakasabit ang 3 muka. Ang lolo, lola, at tiyo ni Tonyo na sabay na umiiyak at tumatawa. Ito ang pinunong gabunan, ang buhay na anyo ng sumpa ng pamilya Simon. Tayang mukha na yan. Yung nasa dibdib ng halimaw. Siya ba si Lolo? Oo, Tonyo. Yan ang lolo Simon mo at ang iba pang kapamilya. Soren, ibigay mo sa amin ang bata. Ang dugo ni Tonyo magpapalaya sa amin sa kabundukan. Kapag nainom ang dugo niya, hindi na kami matatali sa kabundukan. Makakababa na kami sa lahat ng bayan at lungsod ng mga tao. Manahimik ka, Simon. Ang kasalanan mo nung kabataan ay dapat mong pagbayaran. Hindi ko hahayaan ang huling binhi ng iyong pamilya ay maging kasangkapan mo upang sirain ang mundo ng mga tao. Mabilis na humarap si tandang Soren kay Tonyo. Gamit ang kutsilyo, ginuhitan ng saig ng kuweba, gamit ang isang kulay pulang pulbos at asin. Lumikha ito ng proteksyon, nagliliwanag sa buong lugar. Tonyo, pumunta ka sa loob ng guwit na yan. Huwag na huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari. Kahit makita mong mamatayan yung ama sa harapan mo, huwag kang hahakbang palabas. Dahil kapag lumabas ka, ang amoy ng dugo mo magpapakawala sa kapangyarihan ng aking proteksyon.
Alvaro, hawakan mong palakol na ito. Inihagi si Tandang Soren ang isang lumang palakol kay Alvaro. Ang mata ng palakol, may ukit na mga sinaunang simbolo. Anda na ako. Para sa aking asawa. Para sa aking anak. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang sumpa ng pamilya Simon. Isang napakalakas na angil ang pinakawala ng halimaw. Sa isang kisap mata, sumugod ang buong hukbo na mga gabunan papunta sa loob ng kuweba. Ang mga unang 5 halimaw, mabilis sa lumundag patungo sa kinalalagyan ni Soren at Alvaro. Sa ngalan ng hangin na walang hangganan, lupang nagbibigay buhay, at ng dugong pumatak sa ilalim ng itim na buwan, bumangon kayo! Iwinagayway na Tandang Soren ang itim na banga. Iwinisik ang kumukulong itim na likido sa mga gabunan. Sa bawat patak na tumatama, agad nagliliyab ang mga katawan sa berdeng apoy, hanggang sa matunaw at maging itim na usok. Ngunit hindi natinag si Simon. Inihagis ito ang 2 kasama upang salagin ang likido bago lumundag papasok sa kuweba. Sa isang malakas sa hampas ng dambuhalang kamay, tumama ito sa dibdib ni Alvaro. Tumilapon siya sa batong pader ng kuweba, bumagsak sa lupa, duguan ang bibig. Tay! Tay! Wag kang lalabas dyan. Manatili ka sa loob. Gusto mang tumulong ni Tonyo, hindi siya makagalaw dahil sa maigpit na bilin nila Alvaro at Tandang Soren. Habang lumuluwa, nasaksihan nitong makipaglaban ang ama, gamit lamang ang palakol laban sa sariling ama na naging pinuno ng mga gabunan. Samantala, nagsimula si Tandang Soren ang sinaunang ritual. Mula sa supot, inilabas ang 3 gintong karayom. Sunod-sunod ay tinusok ang mga ito sa isang maliit na manika na yari sa buto ng usa. Tugong nagmula sa kasalanan at kasakiman, bumalik ka sa pinagmulan ng iyong itim na lupa. Isinusumpa ko ang bawat ugat, bawat laman, bawat espiritu na kumakain sa kadiliman. Maging alikabok ka, sarap ng tunay na tagapangalaga ng bundok natin. Sa bawat pagtusok ni Soren sa manikang yari sa buto, napapaatungal si Simon habang napapahawak sa dibdib. Unti-unting nabiyak ang 3 mukhang nakasabit dito, kasabay ng pag-agos ng itim na dugo. Ngayon na, Alvaro, tagain mo ang kanyang puso. Para kay Elena. Para sa aking anak. Gamit ang huling lakas, buong puwersang ibinaon ni Alvaro ang nabasbasang palakol sa dibdib ni Simon. Umatungal ang halimaw habang unti-unting nabiyak ang katawan hanggang sa tuluyang maging abo. Nang masaksiyan ito ng mga alipores, nagsitakas sa mga ito pabalik sa kailaliman ng kagubatan, kasabay ng paglaho ng sumpa na matagal nilang iningatan. Tumahimik ang buong kuweba. Hinihingal na napaupo si Alvaro sa tabi ng abo ng ama, habang tahimik na ibinaba ni Tandang Soren ang tungkod. Nang mawala ang pulang liwanag, lumabas si Tonyo mula sa pananggalang. Lumod sa harapan ng ama. Maigpit itong niyakap. Sa wakas, naunawaan niya ang lahat ng sakripisyong ginawa ni Alvaro upang mailigtas ang kanyang buhay. Tay, patawarin mo ko. Ayos ka lang ba? Tumayo ka, tay, pakiusap. Ayos lang ako, anak. Nakita mo na. Nakita mo na ang totoong dahilan kung bakit hindi tayo kailanman pwedeng mamuhay sa baryo katulad ng ibang tao. Naiintindihan ko na po, tay. Patawarin niyo po sana ako. Ikaw bata, ang dugo mo ay nagmula sa angka ni Simon. Ngunit kayong gabi, napatunayan mo na hindi ka katulad niya. Ang sumpa ng iyong lahi ay nagwakas na. Ibig sabihin po ba, pwede na kaming bumaba sa baryo? Ligtas sa po ba ang lahat? Ikaw, Tonyo. Oo. Bibigyan ko ng basbasang iyong pag-alis. Bukas na bukas pagsikat ng araw malaya ka na.
Wala ng mga aswang na habol sa iyong dugo. At ang amoy ng iyong lahi, malinis na sa harap ng mundo ng mga tao. Ngunit ang iyong ama, kailangang manatili sa bundok natib kasama ko. Bakit? Bakit kailangan niya maiwan? Wala nang sumpa. Patay na ang halimaw. Pwede siyang bumaba kasama ko. Hindi, Tonyo. Dito ang lugar ko. Sa kailaliman ng gubat. Ako ang huling buhay na saksi sa kasalanan ng aming angkan. Hanggat may lakas pa ako, mananatili akong kasama ni Soren sa pagbabantay ng kabundukan upang walang sino mang nilalang ang magising sa kadiliman. Pero paano ako, Tay? Iiwan mo ko? Hindi kita iiwanan, Tonyo. Kakambal mo ang aking pagmamahal saan ka man magpunta. Ngunit kailangan mong lumakad ng mag-isa patungo sa iyong hinaharap. Tandaan mo ang lahat ng nakita ngayong gabi. Tandaan mo ang tunay na lakas ng tao ay wala sa kapangyarihan o sa pakikipagkasundo sa dilim, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pagprotekta sa mga mahal sa buhay. Naintindihan ni Tonyo ang pasya ng ama. Sa halip na tutulan nito, maigpit niyang niyakap sa huling pagkakataon habang unti-unting sumisilip ang unang sinag ng araw sa bungad ng kuweba. Ito'y hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi ng sumpa. Sa tulong ng basbas si Tandang Soren, bumaba si Tonyo sa bundok natib. Pagdating sa baryo, nagsimula siyang mamuhay bilang isang karaniwang tao. Dahil sa sipag at kabutiang loob, nakapagtapos ng pag-aaral, naging matagumpay sa buhay, nagkaroon ng sariling pamilya. Tuluyang natamasa ang kalayaang pinaglaban ng mga magulang. Ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala ang mga nagdaang taon. Ang maliit na kubo sa tuktok ng bundok, ang gabi ng paglusob na mga gabunan, at ang labanang nagwakas sa sumpa ng kanilang angkan. Tuwing natatanaw niya ang tuktok ng bundok natib na nababalot ng makapal na ulap, alam nito, naroon pa rin ang kanyang ama at si Tandang Soren. Tahimik na nagbabantay, tahimik na dumedepensa sa mga nilalang ng kadiliman. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Kiko. Walang eksaktong taon, probinsya ng Siquijor. Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabi may hawak silang mutya ng kidlat. Ngunit ang katanungan, sino nga ba ang nagtatanga ng tunay? Ito ang tanong na ating sasagutin sa kwentong ito. Lumaki si Kiko sa pamayanan na may mataas na kaalaman tungkol sa mga mutya at anting-anting. Ang kanyang ama, isa sa maraming manggagamot sa kanilang lugar na may hawak ng isa sa 4 na pinakamalakas na mutya. Ito ang mutya ng apoy o mas kilala sa katawagan na bato ng San Telmo. Mahilig mangalap ng mutya ang ama ni Kiko at nang tumungtong sa edad na 18 ang binata, isinama ito ng kanyang ama upang kunin ang isa pa sa 4 na pangunahing mutya. Ito ang unang beses na sasama ka sa akin, Kiko. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Mapanganib ang daang tatahakin natin papunta sa lugar kung saan nakakanlong ang mutya ng bundok. Ang mismong daan, binabantayan ng isang pamilya ng mga aswang. Alam niyo po palang delikado eh. Bakit kailangan pa nating dumaan dun? Yun lang ang tanging daanan. Maliban na lang kung gusto mong lumangoy sa lawang puno ng buhaya. Sige tay, walang problema. Doon na lang tayo dumaan sa bahay ng mga aswang. Mukhang mas maganda yatang gawing hapunan nila eh, kaysa maging merienda ng mga buhaya. Tama na ang kalokohan. Hindi lang tayo basta dadaan sa lugar. Isa itong pagsubok. Sa sandaling malampasan natin ang mga aswang, siguradong mapapasa atin ang mutya. Ngunit sa sandaling mabigo ka, doon ka palang magiging hapunan ng mga aswang. Mukhang magandang ideya yan tay.
Alam ni Carlos, naabot talampakan na ang takot ng anak dahil sa katotohanan na wala silang ibang dadaanan kung hindi ang mapanganib na landas patungo sa tahanan ng mga aswang. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na higit pa sa isang mutya ang masusumpungan nila sa araw na yun. Kinabukasan, Biyernes Santo ng madaling araw, nagsimulang maglakbay ang mag-ama. Hindi naman ganon kalayuan ang lugar, ngunit masukal at napakatarik ng kanilang aakyatin bago marating ang tahanan ng mga aswang. Nakatayo ito sa isang malita talampas kung saan naroon ang isang lagusan papasok sa gubat kung saan nagkakanlong ang pinangangalagaan ng isang kapre, ang mutya. Mahigit 1 kilometro ang layo natin sa bahay ng mga aswang. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi nila tayo maaamoy dito. Magpahinga muna tayo sandali. Antayin natin ang pagsapit ng 6:00 ng hapon. Hindi ba mas delikado yan, Tay? Patay ang Diyos, ha? Malakas ang kapangyarihan ng mga engkanto dahil natapat sa pagbilog ng buwan ang pagkamatay ng Panginoon. Tama ka, Rico. Pero sa paglakas ng kapangyarihan ng mga elemento, nakakalimutan mo din ba? Sa ganitong pagkakataon lumalakas din ang ating mga tangan. Oo nga, no. Hindi ko naisip yun, pero higit pa rin malakas ang mga elemento, tama? Malalaman natin yan sa sandaling magkaroon ng komprontasyon. Pero ipapayo ko sa iyo hanggat maaari na huwag kang gagawa ng kahit anong ikakagalit ng mga aswang. Iwasan natin ang anumang labanan dahil ang pakay natin dito, mutya, hindi buhay ng mga nilalang na yan. Maliwanag, Tay. Magpapaningas muna ako ng apoy. Medyo nilalamok na ako, eh. Nagpahinga ang mga ito. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nagsimula ng maganda si Mang Carlos upang tumawid sa teritoryo ng mga aswang, papunta sa kinaroroonan ng hinahanap niyang mutya. Marahang naglakad ang dalawa. Nang makalapit na ang mag-ama sa bakura ng mga aswang, naglabasan ang mga ito. Huminto si Carlos. Itinaas ang kanang kamay. Kinalabit si Kiko upang gayahin ang ginagawa. Bakit kailangan natin magtaas ng kamay, Tay? Respeto lang at paiwatig na malinis ang ating hangarin. Pero manatili kang alerto dahil pag nagtagumpay tayo, tatambangan tayo ng mga yan at susubukang agawin sa atin ang mutya. Pag-uusap ng mag-ama. Napakasama ng tingin sa kanila ng mga aswang. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang kumilos upang kumprontay ng dalawa. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga ito hanggang sa makapasok sa loob ng gubat. Nakahinga ng maluwag si Kiko sa pag-aakalang ligtas na sila. Ngunit lingid sa kalaman nito na doon palang magsisimula ang totoong panganib. Habang naglalakad, napansin ni Kiko ang biglang pagbigat ng pakiramdam. Bilang isang taong lumaki sa pamilya ng mga antingero, may ilang bagay na natutunan ng binata, kagaya kung paanong malalaman na may engkanto o aswang sa paligid. Hindi na lang pinansin ni Kiko ang kakaibang pakiramdam dahil nakatuon ang pansin nito sa ama. Nahalata nito. Kinakabahan si Mang Carlos pero ayaw nitong ipakita ang tunay na nararamdaman. Tay, nahalata ako na parang kinakabahan kayo, ah. Kanina pa balisay. Normal ang kabahan, Kiko. Ngunit hindi ito nangangahulugan na natatakot ka. Ang totoo niyan, kinakabahan lang ako dahil hindi ko alam kung anong kapangyarihan na maaari kong taglayin sa sandaling mahawakan ko mutya ng bundok. At saka, Hindi na naituloy ni Mang Carlos ang sasabihin dahil biglang bumulusok ang malakas sa kidlat. Tumama ito sa malaking puno na nasa harapan ni Mang Carlos. mabaging langit. Saan nanggaling ang isang yun? Wika ni Mang Carlos. Alam nito na imposibleng tumama ang kidlat sa lugar
dahil napakababa na nito. Napapaligiran ng matataas sa kabundukan. Idagdag mo pa ang mga nagtataasang puno ng buli na nasa paligid ng punong tinamaan ng kidlat. Pinagmasdan ni Kiko ang bahaging tinamaan ng kidlat at napansin ang baga na tila hindi namamatay kahit nakababad ito sa tubig. Bakit kaya hindi namamatay ang bagang yan, tay? Tignan mo, halos kumukulo na yung tubig pero nagbabaga pa din. Ito ay dahil hindi pangkaraniwang baga ang isang yan. Napakapambihirang pagkakataon nito. 2 mutya sa iisang kanlungan. Hindi ako makapaniwalang mangyayari to. Teka, tay, magandang bagay ba to? O mapapahamak tayo? Mapapahamak lang tayo sa sandaling maging sakim tayo sa kapangyarihan. Kaya tatanungin kita, Kiko, alin sa 2 ito ang pipiliin mong kunin? Mutya ng bundok na nagbibigay buhay at proteksyon sa lahat ng may buhay, o ang mutya ng pangil ng kidlat na may kakayahang pumatay at magbigay ng katarungan sa mga inaapi? Kung ako magpapasya, mutya ng bundok ang kukunin ko, tay. Hindi ko naman pinangarap o ginustong pumatay. Kung ganon, tumuloy ka papunta sa patay na lawa. Hindi na yung kalayuan mula dito. Pero tatandaan mo, Kiko, panatiliin mo ang kalinisan ng iyong kalooban at ang mabuting hangarin sa pagkuha ng mutya. Marami kang makakalaban at kakaraping pagsubok habang nasa proseso. Pero lagi mo lang tatandaan ang mga tinuro ko sa'yo. Walang mutyang masama. Ang kasamaan ay nasa puso ng mga tao na nais gamitin ang kapangyarihan ng mga ito sa hindi magandang gawain. Lagi ko po yan tatandaan, tay. Kayo ho, anong gagawin nyo? Ako nang bahala sa mutya ng pangil ng kidlat. Sige na, umalis ka na. Kailangan mapasa kamay mo ang mutya bago pa lumubog ang araw sa kanluran. Paano ko po malalaman kung nasaan yung mutya? Hayaan mong ang puso mo magsilbing mata at ang konsensya mo ang magusga. Sige na, tumuloy ka na. Hindi lubusang maunawaan ni Kiko ang sinabi ng ama. Ngunit hindi ito naging hadlang upang maisakatuparan ang kanyang balak. Narating nito ang patay na lawa sa gitna ng gubat. Napapaligiran ito ng naglalakihang puno at sa pinakagitna may maliit na isla. Kakaiba ang umbok ng lupang ito dahil bukod tanging ito lang ang dinadapuan ng napakaraming alitaptap. Batay sa mga natutunan ni Kiko, naaakit ang mga insekto sa enerhiyang nagbibigay ng buhay sa paligid, kagaya ng liwanag at init ng apoy. Alam ng binata na nasa lugar na yon ang mutyang hinahanap, ngunit hindi niya alam kung paanong makakarating sa pinakagitna. Hanggang sa isang nilalang ang lumabas mula sa maputik na lawa, isang higanting igat. Nakatitig ito kay Kiko na tila iniintay ang susunod na gagawin ng binata. Naglakad paikot si Kiko at gaya ng inaasahan, sinundan nito ng tingin ng nilalang. Naghahanap ng madadaanan si Kiko pero wala siyang makita. Hindi rin maaaring lumangoy sa lawa dahil purong putik na ito na mistulang kumunoy. Sa sandaling lumusong ang sinuman, hindi na makakalis. Unti-unting lalamunin ng lawa. Napansin ng binatang hindi sumasalakay ang higanting igat, kaya sinubukan niya itong kausapin. Pasensya na kung nagambala ko yung pagpapahinga mo. May importanteng sadya lang sana ako. Hindi sumagot ang nilalang. Inasahan na ito ni Kiko. Kaya nagpatuloy ang binata sa paghahanap ng maaaring gamitin para makatawid sa lawa. Nang biglang inunat ng higanting igat ang katawan, idinantay ang kanyang ulo sa pangpang. Laking gulat ni Kiko dahil bigla itong naging kulay kahoy. Akmang hakbang napatawid ang binata nang biglang makarinig ng boses. Malaya kang kunin ang mutya.
Ngunit kailangan mong patunayan ang iyong hangarin. Sa sandaling maramdaman ko na hindi ka tapat, pasensya na lang. Dahil isang buong taon na ako na hindi nakakatikim ng karne ng tao. Napalunok ng laway ang binata. Marahang nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating ito sa maliit na pulo sa gitna ng lawa, agad niyang nakita ang makinang na bato. Naglalabas ng berdeng liwanag. Kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Kiko ng mga sandaling yun. Marahang lumuhod si Kiko. Dinampot ang mutya gamit ang itim na tela. Matapos ay binulungan nito. Pakiramdaman mo ang malinis kong hangarin. Makisa ka sa akin. Wika ng binata sabay lapat ng mutya sa kanyang dibdib. Biglang binalot ng napakagaan na enerhiya ang katawan ng binata. Alam nito, lubusan ng nakipag-isa ang mutya. Muling nagsalita ang boses. Nagtagumpay ka. Nakikita ko ang hangarin mo. At alam kong tunay ito. Ngayon humayo ka. Gampanan ng katungkulang kakibat ng kapangyarihang taglay ng mutya. Ang pagiging manggagamot. Dali-daling lumabas si Kiko sa lugar upang puntahan ng ama. Sabik na balita ang tagumpay. Kaso nga lang pagdating sa lugar wala ang ama. Hinanap si Mang Carlos pero talagang wala sa lugar. Maging ang mga gamit na iniwan ng binata, wala na rin. Kaya naisip nito na maaaring nauna ang ama sa pagbaba. Dali-daling umalis si Kiko upang maabutan ang ama. Ngunit nakaligtaan nito ang daang tatahakin, ang bakuran ng mga aswang na nagnanasang makuha ang makapangyarihang mutya ng bundok. Napahinto ang binata nang marating ang bahagi kung saan nakatira ang mga aswang dahil nakatayo ang mga ito sa kanyang harapan. Mukhang ito na nga ang sinasabing pagsubok ni tatay. Paano ko lalabanan mag-isang mga to? Marahang naglakad ang binata. Sinubukang dumaan. Ngunit sinalakay ito ng mga aswang. Dali-daling umatras si Kiko. At nang makabalik sa pinanggalingan, biglang umatras ang mga aswang. Napagtanto ng binata na hindi maaaring pumasok ang mga aswang sa kagubatan. Ngunit hindi rin siya makakaalis sa lugar hanggat hindi natatalo ang mga ito. Nanatili sa kinaroroonan ng binata, nag-isip ng paraan kung paanong makakalabas sa lugar na yun nang hindi napapahamak. Medyo madilim na ng mga sandaling yun at alam ng binatang lumalakas ang kapangyarihan ng mga aswang, lalo pat Biyernes Santo. Tumapat pa sa pagbilog ng buwan, kaya labis ang gutom ng mga aswang. Wala itong sasantuin para makakain. Ilang sandali pa, nakita ni Kiko ang unti-unting paglapit ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkakataong yun, ang tanging paraan para makaalis sa lugar. Lumaban. Muling hinawakan ni Kiko ang nakuwang mutya at tumingi ng tawad dito. Patawad kaibigan. Mukhang masisira akong pangako ko sa iyo ah. Kailangan kong labanan ng mga aswang na ito para makaalis sa kanilang teritoryo. Wika ni Kiko sabay bunot ng latigo. Matapos ay naglakad ito papunta sa mga nanggagalaiti na aswang. Nang makita ang binatang papalapit, isa-isang nagsipagsugod ang mga ito. Nang makalapit ang mga aswang kay Kiko, biglang bumulusok pa ibaba si Mang Carlos. Nagsipag-angilan ang mga aswang, isa-isang umatras. Sa hindi malamang kadailanan, tila may kinakatakutan ang mga ito. Tay, saan kayo nang galing? Akala ko iniwan nyo na ako eh. Mamaya ka na magtanong. Bilisan mo. Gagawa ko ng daanan. Kailangan mong makalis dito. May paparating na mas malakas na panganib.
Mas malaki pa sa mga aswang. Agad nitong sinugod ang mga aswang. Nagpulasan ang mga ito na siyang lumika ng daanan para kay Kiko. Dali-daling tumakbo ang binata palayo sa lugar. Huminto ito para tignan ng ama. Nakitang patuloy pa rin nakikipaglaban sa mga aswang gamit ang bagong kuhang mutya ng kidlat. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang nakaramdam ng pagyanig ang binata. Mula sa kakawyan, lumabas ang isang malaking nilalang. May hawak na malaking pamalo at ang punteriya ay si Kiko. Tumakbo ka na, Kiko. Kailangan mong makalabas sa gubat na ito. Hindi titigil ang mga nilalang hanggat nararamdaman nila ang mutyang hawak mo. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Tiwala si Kiko sa kakayahan ng ama, kaya dali-dali itong tumakbo palayo. Saktong paglabas ng kagubatan, narinig ng binata ang malakas na pagsabog. Ilang sandali pa, nakita nito ang ama na palabas ng gubat. Bitbit ang ulo ng nilalang na sumalakay sa kanya. Tay, bakit mo pinatay? Nakaligtas naman ako ah. Ang nilalang na ito, hindi kagaya ng mga inkantong bantay ng mutya. Isinilang ang halimaw na ito mula sa matinding pagdanasa ng mga naunang taong sumubok na kunin ang mutyang hawak mo. Sa mga tuwid, inggit at pag-iimbot ang bumubuhay sa nilalang. Ganun po ba? Kaya niya ba gusto kunin yung mutya? Hindi mutya ang pakay ng nilalang kung hindi ikaw mismo. Kakainin niya ang kaluluwa mo para maging kaisa ng iba pang kaluluwang kinain niya. Ilang araw ang nakalipas. Nagsimula na sa paggawa ng mga pangontra si Mang Carlos upang ilako sa bayan. Ito ang pinakahanap buhay nila, maliban sa panggagamot. Samantalang si Kiko naman, nagtrabaho sa isang bigasan sa bayan. Mapayapa ang mga nakaraang araw, kaya inakala ng mag-ama na tapos na ang kanilang pakikipaglaban sa mga elemento. Kinagabihan habang pauwi, hinarang ang mga ito ng dalawang kalalakian. Alam ni Mang Carlos na hindi pang karaniwang tao ang mga ito dahil panay ang paling ng ulo ng isa. At yung isa naman, naglalaway na parang gutom na aso. Mga aswang ang nasa harap nating, Kiko. At pakay nila ang mutyang tangan mo. Nararamdaman nila ang enerhiyang inilalabas nito. Kaya nalalaman ng mga yan kung nasaan tayo. Sa susunod, magdala ka ng sabulag. Pasensya na po tay. Hindi ko naman nakakalain na susugod ang mga yan eh. Ngayong ganap na ang pag-iisa nyo ng mutya, maaari mo itong gamitin sa pakikipaglaban. Pero mag-iingat ka dahil baka manibago ang katawan mo sa kapangyarihan ng mutya. Sige tay, ako nang bahala. Mag-iingat din po kayo. Sila ang mag-ingat sa akin. Kinuha ni Mang Carlos ang mutya ng kidlat na nakasuksok sa bulsa. Inusalan nito ng mga dasal. Narinig ni Kiko ang orasyon ng Arkanghel Metatron. Alam nito ang bisa ng dasal. Ngunit hindi inakala ni Kiko na magagawang gamitin ng ama ang orasyon para paganahin ang nakuwang mutya ng kidlat. Habang nag-uusal si Mang Carlos, sumugod naman ang dalawang aswang. Hinarang ito ni Kiko. Nakipagbuno. Nagagawa niyang pigilan ang mga nilalang, ngunit lubang napakalakas ng mga ito para sa kanya. Nagawa siyang igapos ng mga nilalang. Pilit kinukuha ang mutyang nakasiksik sa bulsa ng pantalon ng binata. Gamit ang kapangyarihan ng mutyang kontrolin ang lahat ng may buhay sa paligid. Inutusan ni Kiko ang mga baging na igapos ang mga aswang. Ngunit dahil hindi pa ganong gamay ni Kiko ang paggamit ng mutya, agad ding nakawala ang mga kalaban. Muling sumugod si Kiko, ngunit napakalakas ng mga ito. Ibigay mo sa amin ang mutya. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, makukuha din namin yan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ikakamatay ko muna bago niyo makuha ang mutya.
Hinigpitan ng aswang ang pagkakasakal kay Kiko hanggang sa unti-unti na itong naubusan ng lakas. Ilang segundo pa ang nakalipas. Nakarinig ng kakaibang ingay ang binata na tila huni na nagkukumpulang balin sa sayaw. Sinabayan pa ng tunog ng malakas na ihip ng hangin. Ngunit nakikita ng binatang kalmado ang mga puno. Laking gulat ni Kiko nang biglang sumigaw ang ama. Pakawalan niyo ang anak ko! Biglang tinamaan ng malakas na boltay ng kuryente ang dalawang aswang. Hindi makapaniwala ang binata na nagawang utusan ng ama ang kidlat at tuluyang natusta ang dalawang kalaban. Ayos ka lang ba, Kiko? Ayos lang, tay. Medyo masakit lang yung katawan ko. Gawa ng napakahirap kalabanin ng mga aswang na to eh. Hindi lang ito ang pagsubok na harapin mo. Kaya kailangan mong maging mas malakas. Nang sa ganon, pag dumating ang pagkakataong kailangan mong lumaban na mag-isa, hindi ka mahihirapan. Nandiyan naman po kayo para alalayan ako, di ba? Sa ngayon, oo. Pero darating ang panahon na mag-isa kang haharap sa mundo. At nais kong maging malakas ka sa oras na mawala na ako. Pinagbutihan ni Kiko ang pagsasanay. Itinoon ang isip sa panggagamot. Maraming natulungan ng binata. Masasabi ni Mang Carlos na handa na itong harapin ang lahat ng pagsubok na mag-isa. Dumating ang dapit hapon ng matanda. Sa pamamaalam nito, sinabi niya kay Kiko na dadalhin sa hukay ang mutya ng kidlat dahil walang sino man ang maaaring gumamit maliban sa kanya. Nabanggit din ng matanda na iisang amo lang ang kinikilala ng pangil ng kidlat at yon ang tao na kauna-unahang nakakita sa kanya. Hindi na hinangad ni Kiko ang malakas sa kapangyarihan ng mutya ng kidlat. Mas minabuti nitong hayaan na magpahinga na ang mutya kasama ng kanyang ama. Ang huling taong gumamit ng isang napakalakas na tangan o mas kilala sa katawagan na mutya ng kidlat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dindo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, nagtatrabaho sa isang bodega ng bigas itong si Dindo. Tubong tigbawan ng binata. Nagpa siyang magpunta sa syudad upang maganap ng mapapasukan at matustusan ang pag-aaral ng dalawang nakababatang kapatid. Nakapagtapos ng sekundarya si Dindo, ngunit hindi na nagpatuloy sa kolehiyo. Kapos ang pera. Walang hanap buhay ang mga magulang. At simula nang maimbalido ang ama, tanging siya na lang ang inaasahan ng ina para sa pang-araw-araw na gastusin. May maliit na taniman ng gulay sina Dindo at ito ang nagsisilbing pinagkukunan nila ng makakain. Ibinebenta ng mga kapatid ng binata ang ibang naaani upang ipangbili ng bigas at kanin. Hindi matiis ni Dindo na makitang nahihirapan ang mga kapatid at magulang. Kaya nagpa siya itong magtungo sa syudad upang maghanap buhay. Serta naman, nakakita kaagad ng mapapasukan ng binata at ito nga, naging tagapagbantay ng bodega ng bigas. Simple lang ang trabaho ni Dindo sa umaga. Kailangan niyang buksan ang bodega para sa darating na mga truck. Matapos, babantayan nito ang pag-aaryan ng mga paparating na sako ng bigas. Pagsapit naman ng hapon, muling magbabantay si Dindo sa pagkakarga naman ng ilalabas sa mga bigas para ihatid sa iba't ibang tindahan ng probinsya. Gabi na nang matapos ang pagkakarga, kaya doon na din natutulog si Dindo. Mabait ang amo ng binata. Sa tuwing matatapos ito ng trabaho, binibigyan niya ito ng pera bukod pa sa sahod. Dindo, ikaw lapit sa akin, ako bigay sa'yo pela. Bili ka pagkain ha,
Ikaw bait eh. Sobra-sobra sipak. Eto, kuha mo. Naku, salamat po Mang Mateo ha. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko eh. Hindi niyo naman ako kailangan bigyan ng sobra dahil may sweldo naman ako sa inyo eh. Ikaw wag na alala. Iyo sweldo akin dagdag para may pambili gamot mama mo. Salamat po talaga. Susuklian ko po na magandang trabaho ang kabutihan nyo. Sige po. Kailangan ko pang linisin yung sako nagkalat sa loob eh. O sige, ako uwi na rin ha. Ikaw na bahala bodega natin. Huwag papasok kahit sino. Wika ng incheck. Pagkaalis nito, bumalik sa pagtatrabaho ang binata. Dali-dali itong nagpunta sa tindahan upang bumili ng maiuulam na pansit kanton at kape na inumin para pagkagising kinabukasan. Ito ang gawain ng binata araw-araw. Maliban na lang paglinggo, hindi nagpapakarga at arya ng bigas ang incheck dahil naniniwala ito sa araw ng pahinga. Ito rin ang pagkakataon para kay Dindo na umuwi sa kanyang mga magulang. 30 minuto ang biyahe bago makarating sa kanilang baryo. May dalang pera, pagkain at mga gamot para sa pamilya. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang nito dahil kahit papano nagagawang matustusan ng binata ang pangangailangan. Dindo, pasensya ka na anak kung ikaw ang sumasalo ng lahat ng to. Kung hindi lang sana nabaldado ang tatay mo, nag-aaral ka pa. Nay, hindi naman po natin ginusto ang nangyari kay tatay eh. At saka ayos lang po yun. Ako po ang panganay. Kaya sa malaot madali, ako din po ang sasalo ng responsibilidad niya. At isa pa, mabuti na din yun. Para pagdating ng panahon na magkaroon ako ng sariling pamilya, di alam ko na ang gagawin. O siya, hindi na po ako magtatagal. Baka gabi na ako sa biyahe pabalik ng bayan. Mag-iingat ka, iho. Eto, ipinagbalot kita ng kakanin. Kainin mo mamaya pagdating sa bodega. Hindi rin nagtagal si Dindo sa kanilang tahanan dahil kailangan itong makabalik bago pa man magdilim. 6:00 ng hapon, pumunta ang kanyang amo upang siguraduhin naroon siya. Kung minsan, naghahatid pa ito ng pagkain. Makalipas ang 30 minuto, nakarating si Dindo sa bodega. 5 minuto, matapos itong isanara ang pinto ay may kumatok. Alam ng binata na ito ang amo, kaya dali-dali niyang binuksan. O Dindo, buti ikaw nandito na. Bukas maaga dating mga truck ha, marami tayo biyahe. Ikaw maaga gising ha. O ito, kain ka muna. Sige po, Mang Mateo. Ako na po ang bahala. Maraming salamat. Matapos masigurong naroon si Dindo, kagad nang sumakay ng kotse at umalis. Lingid sa kalaman ni Dindo, sa kabila ng payapang gabi, may nag-aantay na malagim na trahedya. Bago matulog, nag-iikot si Dindo sa paligid upang siguraduhin na walang nakakapasok. Nakasara ang lahat ng pinto ng bodega. Nasa bandang likod na ang binata nang mapansin nito ang isang bahagi ng bakod na tila sinadyang buksan. Inakala ng binatang mga asong gala ang may gawa nito. Kumuha ng panali upang isara. Habang abala, naramdaman ng binata na may papalapit sa kanya. Nang mag-angat ng tingin, laking gulat ni Dindo nang bigla siyang tagain ng isang lalaking nakatakip ang muka. Tinamaan sa braso ang binata pero nagawa pa nitong hawakan ang lalaki sa damit. Dahilan para mapunit at maiwan sa kanyang kamay ang kaperasong tela. Muli siyang inundayan ng taga ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napatras siya at tuluyang lumusot sa nasirang bakod. Bangin ang likod nito, kaya dire-diretsyong nahulog ang binata at kaagad nawalan ng malay. Nagising na lang si Dindo, nakaiga sa isang papag. May nakatapal na kung anong mga dahon sa kanyang braso.
nananakit ang buong katawan. Huwag ka munang kumilos. Sariwa pa ang sugat mo. Baka bumuka. Huwag kang mag-alala dahil ligtas ka na. Ay Leia, kumuha ka nga ng tubig na maiinom. Halika, aalalayan kita para makaupo. Wika ng matandang babae. Hindi makapagsalita si Dindo dahil sa matinding sakit ng tadyang. Maraan itong inalalayan ng matanda upang makaupo at pinainom ng maligamgam na tubig. Makakabuti sa iyo yan para hindi manibago ang sikmura mo. Sandali lang. Nagluto na ng pagkain ng aking apo. Alam kong gutom na gutom ka na. Maraming salamat po, Manang. Tawagin mo na lang akong Manang Chona. Ikaw ba, anong pangalan mo? Ako naman po si Dindo. Teka, nasan ho ba ako? Nandito ka sa Sitio Alunan. Dinala kita sa aking tahanan. Nakita sa gilid ng daan na walang malay. May malaking sugat sa braso. Maraming pasa, parang gumulong ka mula sa napakataas na bangin eh. Ano bang nangyari sa'yo? Teka. Ang huling naaalala ko, pinasok ng magnanakaw yung bodegang pinagtatrabahuan ko. Teka, kailangan malaman ng amo ko yung nangyari. Malayo po ba ako sa syudad? Hindi naman ganun kalayuan. Pero sandali lang. Kung pinasok ng mga magnanakaw ang bodega, malamang sa mga sandaling ito, alam na ng amo mo nangyari. Kaya nga kailangan ko siyang puntahan dahil maaaring pagbintangan ako nun eh. Nako iho, halos 1 linggo ka nang walang malay. Kaya kung tama ang hinala mo, malamang hinahanap ka na ng mga pulis. Hindi natin malalaman kung hindi ko makakausap si Mang Mateo. Paniguradong makikinig siya sa akin. Pero sariwa pa ang sugat mo. Kung talagang gusto mong malinawan sa lahat ng mga nangyayari, magpagaling ka muna ng ilang araw. Napagtanto ni Dindo na tama ang sinabi ng matanda. Isa pa, hindi din ito makakilos ng maayos dahil sa mga nabaling tadyang. Ilang araw ding nagpagaling ang binata at nang tuluyang maghilom ang mga sugat, nagpaalam ito para bumalik sa bayan upang bigyang linaw ang lahat ng mga nangyari. Malinis ang kanyang pangalan kung sakaling siya man ang pinagbibintangan ng amo. Ngunit laking gulat ng binata dahil wala na ang bodegang pinagtatrabahuhan. Naiwan na lang ang mga sementadong poste. Puro abo ang paligid. Nagpunta ang binata sa tindahang katabi ng bodega upang magtanong. Ayon sa mga tao, pinasok ng mga magnanakaw ang bodega, kinuha ang ilang sako ng bigas at sinunog pa ito. Hindi kilala ng mga taga roon si Dindo dahil bihira lang itong lumabas upang makipag-usap. Narinig din ng binata mula sa mga taong nakatambay na maaaring ang nagbabantay sa bodega ang may pasimuno ng pagnanakaw. Naiparating na ito sa mga otoridad at kasalukuyan ng pinaghahanap ng kapulisan. Dali-daling nagpunta sa terminal ang binata upang umuwi sa kanila. Pagdating ito sa tahanan, walang tao. At dahil walang kapitbahay na malapit, wala ding mapagtanungan. Hanggang sa naisipan nito na magpunta sa tsuwin na nasa kabilang ibayo. Doon niya naabutan ang 2 kapatid. Ayon sa mga ito, dinala sa ospital ang kanyang ama matapos atakihin sa puso, pero binawian din ng buhay. Napag-alaman ng binata na may mga pulis na pumunta sa kanilang tahanan. Hinahanap si Dindo at balak dakpin sa salang pagnanakaw at panununog sa bodega. Pinabulaanan nito ng binata pero hindi naniwala ang tsuwin at siya pa ang sinisi sa pagkamatay ng ama. Ayon din sa 2 kapatid ng binata, nasa bayan ang kanyang ina ng mga sandaling yun. Patuloy siyang hinahanap upang malaman ang katotohanan. Nang malaman nito ng binata, dali-dali siyang bumalik sa terminal upang sumakay pabalik ng bayan.
Sa kasamaang palad, wala nang bus na babiyahe pababa ng bayan. Hapon na. Takot ang mga ito na gabihin sa kalsada dahil sa banta ng mga rebeldeng nangaharang sa daan. Walang nagawa ang binata kung hindi lakarin ang daan papunta sa bayan. Pero hindi pa man ito nakakalayo. Nakaramdam ng pananakit ng tagiliran si Dindo hanggang sa tila na manhid ang kanyang mga binti. Sa isip ng binata, ito na marahil ang sinasabi ni Aling Chona, maging resulta ng sobrang pagod. Simula umaga, hindi man lang huminto ang binata sa pagkilos, ni pagkain ay hindi rin nagawa, kaya tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Naupo ang binata sa gilid ng daan. Ilang minuto ang nakalipas, nakarinig ng pamilyar na boses. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong papagurin ang sarili mo? Ayan, tignan mo ang nangyari. Parang naging sariwa yung sugat mo sa tadyang. Halika, aalalayan na kita. Teka, paano po kayo nakarating dito? Ang layo na nito ah. Sa susunod ko na sasagutin ang tanong mo. Halika na, kailangan kitang gamutin. Inalalayan ng matanda si Dindo hanggang sa makarating sila sa isang kubo. Pinaiga nito ang binata. Sinimulang tignan ng kondisyon. Napailing na lang si Aling Shona dahil mukhang nagdugo ang sugat nito mula sa loob. Ano pong nangyari sa sugat ko? Kailangan buksan ang tahi mo, Dindo. Nagdudugo mula sa loob. Baka ito pa ang kamatay mo. Dadalhin niyo po ba ako sa ospital? Hindi na kailangan. Biyasa ako sa ganitong kaso. Matulog ka muna habang ginagamot kita. Nag-ihip ng pulbos sa hangin ng matanda. Unti-unting nakaramdam ng antok si Dindo hanggang sa tuluyan nitong nakatulog. Nang magising, wala na ang sakit sa tagiliran. Mabuti naman at gising ka na. May nasagap akong balita tungkol sa amo mo, pati na rin sa iyong ina. Sandali lang po. Bakit niyo po ba ginagawa to, Aling Chona? Sabihin na lang natin na kailangan mo ng tulong. At isa pa, may nakikita akong kawalan ng katarungan. Paano niyo pong nalaman? Wala naman po ako nabahagi sa inyo ah. Marami akong koneksyon. Sila nagsabi sa akin kung ano ang totoong nangyari. Yun nga lang, hindi natin pwedeng gamitin ang kanilang testimonya dahil hindi naman sila nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Bakit po? Ano po ba sila, Aling Chona? Mga aswang, Dindo. Mga aswang. Niloloko niyo yata ako, Aling Chona eh. Seryoso ko, Dindo. May mga alaga akong aswang. Sila ang tumutulong sa akin upang gawin ng mga bagay-bagay. Eh kung ganun, ano po kayo? Aswang din po ba kayo? Hindi ako aswang. Sabihin na lang natin na mahilig ako mag-alaga ng mga insekto, inkanto, at mga aswang. Alam mo, hindi na mahalaga kung ano ko, Dindo. Ano gusto mo bang malinis ang pangalan mo sa iyong ama? O may kipagkwentuhan ka lang? Opo, yun lang naman ang importante para sa akin eh. At isa pa, namatay ang tatay kong iniisip na masama akong tao. Kaya siguro nararapat lang na malinawan siya sa lahat ng bagay. Wika ng binata. Tumayo si Aling Shona. Naglabas ng maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Inabot kay Dindo. Kahit anong mangyari, wag na wag mo itong iwawaglit. Dahil ito ang magiging palatandaan ng mga alaga ko. Kikilalanin ka nilang kakampi kapag naramdaman nilang hawak mo ang supot na ito. Hindi na nagtanong pa si Dindo. Matapos silang mag-usap ng matanda. Naglakad ang mga ito palabas ng kubo at doon nag-aantay ang ilang mga figura. May mga nakasabit sa puno at ang ilan naman ay nakapatong sa bato. Sige na mga mahal kong alaga. Gawin niyo ang pinapagawa ko. Dalhin niyo ng buhay ang mga taong may sala. Matapos itong sabihin ni Aling Shona,
Kagad nagliparan ang mga nilalang. Naupo ang matanda. Nagsindi ng tabako. Inanyayaan nito si Dindo na maupo sa kanyang tabi. Maya-maya dumating ang apo nitong si Leia kasama ang ina at amo ni Dindo. Dindo, ikaw ano gawa dito? Sabi ka ikaw kasabwat pag nanakaw bodega. Kulong ka! Manong maniwala kayo sa akin. Wala akong kasalanan sa nangyaring nakawan. Mabuti naman. At ligtas ka, Dindo. Hindi mo naabutan ng iyong ama. Namatay siya matapos dalhin sa ospital. Nasabi sa akin ni Tiyo ang lahat. Pero ayaw niyang maniwala na wala akong kasalanan. Kaya nandito tayo ngayon para malinawan ng lahat. May ilang katao o nilalang na nakakita ng pangyayari. Maya-maya lang nandito na sila. Kasama ang taong may kasalanan. Tama ang anak mo. Bakit hindi mo na tayo pumasok sa kubo at doon antayin ang pagbabalik ng mga alaga ko? Malamog dito sa labas. Naupo ang mga ito sa loob ng kubo habang hinihintay ang pagbabalik ng mga aswang. Nakaidlip na ang mga ito pero wala pa ring paramdam hanggang sa tumayo si Aling Shona at lumabas ng kubo. Biglang bumulusok ang isa sa mga alagang aswang. Sugatan at halos hindi makapagsalita. Alam ng matanda na may kung anong nangyari kaya tumawag ito ng ilang pang mga alagad upang magsilbing bantay. Ilang sandali pa ang lumipas. Isang figura ng lalaki ang lumabas mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Sinasabi ko na nga ba eh. Alaga mong isang to eh. Kumusta, Tia Chona? Henaro, ikaw bang may gawa nito sa kanya? Hindi ako, kundi ang isa sa mga kasama ko. Hindi ko alam na kayo pala ang kalaban ng mga taong nagbayad sa amin. Pero wag kayo mag-alala. Atras ko na yung usapan. Ayokong kalabanin yung sarili kong tiyahin. Mabuti naman at marunong ka mag-isip. Nasan ba mga kasama mo? Nakasunod lang sila sa akin. Mas makakabuti siguro kung ilayo mo dito ang mga taong yan. Baka madamay sila. Manatili kayo sa loob ng kubo. Leia, bantayan mo sila. Opo, Lola. Ikinagagalak ko po kayo makita, Tiyo Hinaro. Mag-iingat po kayo, ha? Wika ng dalaga. Matapos ay muling pumasok sina Dindo sa kubo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nagdatingan ang tatlong kalalakian. Kasama ng mga ito ang 4 pang katao. Biglang naalala ni Dindo ang punit ng telang itinabi niya. Kinuha ito ng binata at dali-daling inabot kay Aling Chona. Ito po, Aling Chona. Kaperasong tela mula sa mga taong sumalakay sa bodega. Sana po makatulong. Malaking bagay ito, Dindo. Salamat. Sige na. Bumalik ka na sa kubo. Inusala ng matanda ang tela. Biglang napaluhod ang isa sa mga kalalakiyang paparating. Nakumpirma ng matanda na isa sa mga ito ang nanloob at sumunog sa bodega. Talaga naman, Hinaro. Kahit kailan talaga, palagi ka nagmamarunong. Nauna ka na naman eh. Tinanggihan ko yung usapan eh. Kasi mas malaki ang ibabayad ng mga to. Traitor ka talaga. Ang akala mo, hindi ko kilala yung matandang yan? Mabuti naman at alam mo. Mas matimbang kasi ang dugo kaysa tubig, Roger eh. Kaya pasensyahan na lang tayo. Tumabi ka kung ayaw mo madamay. Ay, baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Binunot ni Henaro ang kanyang sandata. Sinugod ang mga kalaban. Samantala ang mga alaga naman ni Aling Shona nagliparan upang tulungan ito. Lingid sa kalaman ng kalaban na napakaraming aswang ang nag-aabang sa kanila ng mga sandaling yun. Nagkamali kayo ng lugar na pinasok. Nakalimutan nyo na ang Sitio Alunan, pugad ng mga aswang, tahanan ng pinakamalakas na mambabarang. Walang nagawa ang mga kalalakian kung hindi sumaklolo. Ngunit hindi na sila pinalampas na Henaro. Pinagpapapatay niya ang mga ito.
dahil siguradong makakalabas ang sekreto ng kanyang tiyahin. Samantalang ang tatlong salarin naman umamin sa kanilang kasalanan. Nang malaman ang katotohanan, humingi ng tawad si Mang Mateo kay Dindo. Nangakong bukas sa bukas, iatras ang kaso laban sa kanya. Laking pasasalamat ng binata kay Aling Shona dahil kung hindi siya nakita nito sa gilid ng daan, malamang wala na siya. Muling binigyan ng trabaho si Dindo, ngunit sa pagkakataong yun, bilang hardinero sa kanilang bahay. Hindi kinalimutan ng binata ang kabutihan ng matanda. Isang aral ang natutunan nito. Hindi lahat na nagmula sa kasamaan ay likas na masama. May ilang ginagamit ang kapangyarihan ng kadiliman upang gumawa ng mabuti. Hindi dapat husgahan ang isang tao batay sa kanyang pinagmulan, kakayahan o aral. Sa paglipas ng panahon, patuloy na dumadalaw si Dindo kay Aling Shona upang magdala ng paborito nitong maskada o tabakong inunguya. Kalaunan, nasanay na ang binata sa kakaibang ugali na makasama sa sityo. Siya ay nasa Sitio Alunan, ang sitio ng pugad ng mga mambabarang, ang sitio ng pugad ng mga aswang.